Sa gitna ng dilim ng Barrio San Roque, may isang usok na bumabalot sa hangin tuwing alas 12 ng gabi. Usok na may amoy ng sinunog na dahon, halong amoy ng gamot, dugo at luha. Sa gitna ng bakuran ni Aling Pilar, ang pinakamatandang albularyo sa baryo. Nakaluhod siya habang pinapahid ang dugo ng manok sa mga tuyong dahon ng sambong at lagundi. May mahina siyang bulong na parang dasal, pero hindi mo alam kung para sa Diyos o para sa kung anong nilalang na mas matanda pa sa simbahan ng baryo. Sa likod niya, nakapako sa dingding ang isang lumang litrato, itim at puti, ng isang batang babae na nakangiti. Pero tila may aninong nakatayo sa likuran nito. Doon nagsimula ang kwento ni Lira. Si Lira ay anak ni Aling Pilar, ngunit madalang siyang kilalanin ng mga taga-baryo bilang ganon. Sa tuwing maririnig nila ang apelyido niya, nagkakatinginan ang matatanda at nagbubulungan ang mga bata. Yan yung anak ng mangkukulam, sabi nila, at parang sumpa ang mga salitang iyon na bumabalot sa bawat araw ni Lira. Lumaki siyang mahirap, halos walang kaibigan, at tanging si Marco lang, isang binatang tahimik pero masayahin, ang may lakas ng loob na lumapit sa kanya. Tuwing hapon, pagkatapos magtinda ng gulay sa palengke, sabay silang naglalakad pauwi sa masukal na daan papuntang Sitio Kabuyaw. Si Marco ang tipo ng taong marunong tumawa kahit gutom, habang si Lira naman ay madalas tahimik, nagmamasid lang sa mga puno at sa mga ibong parang laging nagbabantay. Minsan, bigla na lang siyang hihinto, nakatitig sa malayo, tila may nakikita na hindi nakikita ng iba. "Uy, Lira, ano na naman yan?" tanong ni Marco minsan habang naglalakad sila. "Para kang may sinusundan na multo." Ngumiti si Lira ng tipid pero malamig ang mga mata niya. Hindi lahat ng anino masama. Minsan, sila lang yung nauna sa atin. Hindi na siya nagtanong pa si Marco. Pero mula noon, napansin niyang bawat gabi na dinadaanan nila ang daang iyon, may kaluskos sa mga dahon kahit walang hangin. Isang gabi, habang si Lira ay nagbubunot ng mga ugat ng halamang gamot sa bakuran, napansin niya ang kakaibang anyo ng isang dahon ng lagundi. May marka ng parang kuko ng tao, mahaba at malalim, tila ba hinugot mula sa laman. Hindi niya iyon pinansin noong una, pero nang madaman niya ang malamig na hangin at marinig ang mahinang huni ng tila boses ng bata mula sa likod ng bahay, bigla siyang napatigil. Ma, bulong ng boses. Nalaglag ang basket sa kamay ni Lira. Nang lingunin niya, wala naman siyang nakita. Pero sa lupa, sa tabi ng mga halamang gamot, may nakatirik na kandilang puti bagong sindi. At hindi niya alam kung paano iyon napunta roon. Kinabukasan, dinala niya iyon sa loob ng bahay. "Nanay, may nagsindi ng kandila sa bakuran natin kagabi," sabi niya kay Aling Pilar. Hindi siya tumingin ang matanda. "Huwag mong pakialaman ang hindi mo naiintindihan, anak." "Pero Nay, baka may masamang nangyari," tumikhim si Aling Pilar at sa unang pagkakataon, tiningnan siya sa mata. Hindi lahat ng patay natutulog. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lira. Naroon sa mesa ang kandila at sa tabi nito, inilagay niya ang lumang litrato ng batang babae na palaging nakasabit sa dingding. Napansin niya ngayon lang, sa gilid ng litrato, may mga maliliit na guhit, parang mga titik na halos mabura na. "Huwag mo akong kalimutan." Kinabukasan, sinamahan siya ni Marco sa ilog para mamulot ng dahon ng banaba. Habang nag-uusap sila, sinubukan ni Marco siyang patawanin. "Alam mo, kung magbubukas ka ng tindahan ng halamang gamot, tatawagin kong gamot ni Lira. May halong aswang sa bawat dahon." Tumawa siya ng malakas pero si Lira ay hindi nakangiti. Sa halip, nakatingin siya sa tubig. "Marco," mahina niyang sabi, "kung sakaling mawala ako, huwag kang lalapit sa bahay namin." Kahit anong mangyari, natigilan si Marco. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit hindi siya sumagot. Mula noon, nagsimulang magbago ang hangin sa baryo.
Ang mga aso ay tahol ng tahol sa tuwing gabi at may mga kwento na may naririnig daw na kaluskos sa bubong, mga yapak sa gitna ng ulan at amoy ng nilulutong dahon kahit walang apoy. Si Aling Pilar ay madalas na hindi lumalabas ng bahay. Si Lira naman, palaging gising tuwing madaling araw, nakatitig sa bintana na parang may hinihintay. Isang gabi, bumisita si Marco. Umuulan noon at ang ilaw ng gasera lang ang nagbigay liwanag sa paligid. "Lira?" tawag niya mula sa labas. "Nandiyan ka ba?" Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang amoy ng nasusunog na damo. Si Lira nakaupo sa sahig, may hawak na mangkok na may halong dugo at mga dahon. Nakayuko siya at nang itaas niya ang mukha, tumulo pa ang dugo mula sa kanyang baba. "Lira, anong ginagawa mo?" sigaw ni Marco. "Ginagamot ko lang, Marco," mahina niyang sabi. "Pero hindi ako sigurado kung sino." Lumapit si Marco at hinawakan ang kamay niya. Malamig ito, parang yelo. "Umalis ka na," sabi ni Lira, halos pabulong. "May mga bagay na hindi dapat nakikita ng taong gaya mo." At sa sandaling iyon, napansin ni Marco ang litrato sa mesa. Ang batang babae sa larawan. Ngayon ay nakatingin na sa kanila. Hindi na ito nakangiti. Kinabukasan, hindi na lumabas si Lira ng bahay. Nabalitaan ng mga taga-baryo na may nakita raw na mga patay na manok sa bakuran ni Aling Pilar at may kumalat na balitang may aswang daw ulit sa San Roque. Ang ilan naniniwala, ang iba pinagtatawanan. Pero si Marco alam niyang may kakaiba. Lumipas ang ilang araw bago siya naglakas loob bumalik. Ang bahay ay tila inabandona. Ang mga halaman tuyot. Ang amoy ng halamang gamot napalitan ng amoy ng nabubulok. Sa mesa, naroon pa rin ang kandila, halos maubos na, at ang litrato, ngunit ngayon, wala na ang batang babae sa loob nito. Napatingin siya sa sahig. May bakas ng paa, papunta sa pintuan. Maliit, basa, at mukhang bagong yapak. "Lira?" mahinang tawag niya. Walang sumagot. Paglingon niya sa sulok ng bahay, may naroon, anino, nakaupo, humahaplos ng mga tuyong dahon ng lagundi. Ang hangin biglang lumamig at mula sa dilim may boses na sumagot. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Tumakbo si Marco palabas ng bahay, hindi na nilingon pa. Pero habang tumatakbo siya, naririnig niya pa rin ang tunog ng pagyapak sa likod niya. Mabagal, tiyak, at sinusundan ang bawat hakbang niya. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang bahay ni Aling Pilar na muling nasunog. Wala nang natira kundi abo at ilang tuyong dahon na tila hindi tinablan ng apoy. Sa gitna ng abo, nakita nila ang lumang litrato, muling buo, at ngayon 2 tao na ang nasa loob. Ang batang babae at si Lira parehong nakangiti. Mula noon, walang nagtangkang magtanim ng halamang gamot sa San Roque. Sabi ng matatanda, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, naaamoy pa rin ang halimuyak ng sinunog na lagundi. At kung sakaling may maglakas loob pumunta sa lumang bakuran, minsan daw may kandilang kusang sisindi sa gitna ng gabi. Ang sabi nila, iyon daw ang paalala ni Lira na hindi lahat ng gamot ay para sa buhay. At kung sakaling makita mo ring may nagsisinding kandila sa bakuran mo kahit wala namang hangin o tao sa paligid, ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Matapos ang sunog na tumupok sa bahay ni Aling Pilar, tila tumigil ang oras sa baryo San Roque. Hindi na bumabalik ang mga ibon sa mga puno ng saging at ang hangin ay laging may dalang amoy ng abo. Ang mga tao tahimik, nagbubulungan na lang tuwing gabi. Pero sa likod ng katahimikan, may mga matang nagmamasid, takot, usisa at galit, lahat nakatuon kay Lira. Akala nila patay na siya kasama ng bahay. Pero 1 linggo matapos ang sunog, may nakakita sa kanya sa gilid ng ilog, nakaluhod, hawak ang isang piraso ng kahoy na parang abo. Ang balat niya ay maputla, halos asul, at ang mga mata tila pagod sa pag-iyak. Tao lang siya, sabi ng isang matandang lalaki.
Pero bakit ganon ang tingin niya sa akin? Parang kilala niya ako kahit kailan hindi kami nagkita. Si Lyra ay buhay nga, pero parang hindi na siya ganap na tao. Sa mga gabing walang buwan, naglalakad siya sa daan, papunta sa dating bakuran nila. Sa tuwing madadaanan niya ang mga kapitbahay, agad silang nagsasara ng pinto. May mga batang nagtatawanan, sumisigaw, anak ng mangkukulam, anak ng apoy. Pero hindi siya lumilingon. Tinitiis niya ang lahat, tulad ng matagal na niyang ginagawa. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, bumabalik sa kanya ang boses ni Aling Pilar. Hindi lahat ng patay, natutulog. Hindi niya maintindihan noon, pero ngayon, nagsisimula na siyang maniwala. Dahil minsan sa gitna ng dilim, may maririnig siyang mahinang iyak sa ilalim ng lupa. Bata, babae, pareho ng tinig sa litrato. Bago pa man mangyari ang sunog, may lihim na matagal nang bumabalot sa pamilya nila. Si Aling Pilar, ayon sa mga matatanda, ay hindi basta albularyo. Noong dalaga pa siya, may sinasabing nakilala siyang diwata sa kagubatan ng Kabuyaw. Isang nilalang na nagbibigay ng kapangyarihan kapalit ng isang pangako. Hindi alam ng marami kung ano ang ipinangako ni Aling Pilar, pero pagkatapos noon, gumaling ang lahat ng may sakit sa baryo. Ang mga batang lagnatin, nilalagyan lang niya ng langis sa noo at gumagaling agad. Ang mga buntis na hirap manganak, isang dasal lang at ligtas na silang nanganak. Pero may kapalit, tuwing kabilugan ng buwan, laging may nawawalang hayop. Minsan manok, minsan kambing, at minsan tao. Pinaniniwala ang nilapitan daw ni Aling Pilar ang diwata hindi lang para sa kapangyarihan, kundi para iligtas ang una niyang anak, si Luna, ang batang babae sa lumang litrato. Namamatay na raw ito noon sa hindi maipaliwanag na sakit, at nang pumayag siyang gawin ang kasunduan, gumaling nga si Luna. Pero makalipas ang 7 taon, naglaho ito sa gitna ng gabi. Walang bakas, walang sigaw. Tanging ang litrato lang ang naiwan, at simula noon, hindi na muling ngumiti si Aling Pilar. Hindi ito kailanman ikinuwento kay Lyra, pero minsang umuulan, nakita ni Lyra ang kanyang ina na umiiyak habang hawak ang litrato. Doon niya narinig ang mga salitang hindi niya maintindihan. Kapag dumating ang oras, huwag mong hayaang kunin din nila ang pangalawa. At ngayong siya na lang ang natira, paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang ibig sabihin ng pangalawa. Isang gabi, sa gitna ng ulan, bumalik si Lyra sa dating bakuran. Ang lupa ay basa, ang mga abo ay kumakapit pa rin sa hangin. Sa gitna ng abo, nakita niya ang isang maliit na bagay na tila hindi tinablan ng apoy, isang mutya na hugis patak ng tubig, kumikislap sa ilalim ng buwan. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa sandaling hinawakan niya ito, may dumaloy na malamig na hangin sa paligid at sandaling nagbago ang tunog ng gabi. Lyra, may bumubulong. Hindi iyon boses ni Aling Pilar. Malambing pero mabigat. Lyra, huwag mong kalimutan ang ipinangako sa amin. Mabilis niyang ibinulsa ang mutya at tumakbo pa uwi. Pagdating niya sa maliit na bahay na pansamantalang tinutuluyan niya, napansin niyang may basang yapak sa sahig. Hindi kanya, hindi rin mukhang tao. Parang mga kaliskis, mahahaba at humahantong sa ilalim ng mesa. Nanginginig siyang yumuko. Wala siyang nakita. Pero nang lumapit siya sa bintana, biglang sumulpot mula sa dilim ang isang anino, isang syokoy. Ang balat ay parang bato. Ang mata ay asul na kumikislap. Hindi ito mukhang halimaw, kundi isang nilalang na may lungkot sa mukha. Hindi ka dapat nandito, sabi nito. Ang boses ay parang tubig na dumadaloy sa loob ng banga. Ang apoy na sumunog sa inyong bahay ay hindi gawa ng tao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lyra, nanginginig. Ang sumpa ng iyong ina ipinasa sa iyo. Ang mutyang hawak mo, hindi iyan regalo, Lyra. Iyan ang paalala ng kasunduan. Hanggat may dugo ng albularyo sa pamilya mo, hindi ka makakatakas, hindi makapagsalita si Lyra.
Tanging ang mutya lang ang mahigpit na hawak niya at sa loob ng mutya, tila may gumagalaw. Parang alon o parang isang mata na nakatingin sa kanya. "Bakit ako?" tanong niya sa wakas, mahina. "Dahil ikaw ang pangalawa." Simula noon, nagsimulang magbago ang paligid ni Lyra. Ang mga halaman sa paligid ng kanyang bahay ay biglang tumubo ng mabilis, pero tuwing hahawakan niya, naglalagas at namamatay. Ang tubig sa batya ay minsang nagiging kulay abo, minsan kulay dugo. At gabi-gabi, naririnig niya ang boses ng diwata sa kanyang panaginip. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Naisip niyang baka kabaliwan lang ito. Pero nang minsang dumalaw si Marco, napansin din niya. "Lyra, bakit parang laging may nagmamasid sa bahay mo?" tanong nito. "Kaninang papunta ako rito, parang may anino sa bubong mo." "Wala yun," sagot niya, pilit na nakangiti. Pero sa likod ng ngiti, naglalaro ang takot. Baka hangin lang. Ngunit alam niyang hindi hangin iyon. Sa salamin, madalas niyang nakikita ang sarili niyang mata, kumikislap ng bughaw tuwing gabi. At minsan kapag hinahawakan niya ang mutya, bigla siyang nakakakita ng mga alaala na hindi kanya. Imahe ng kanyang ina sa gitna ng kagubatan, nakaluhod sa harap ng isang diwata na may balat na parang sinag ng buwan. "Pangako," narinig niyang sabi ng ina. "Kung ang una ay kukunin mo, ililigtas mo naman ang pangalawa." Ang diwata ay ngumiti. Ngunit ang ililigtas kailangang magbayad din sa oras. At doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan. Ang sumpa ay hindi para kay Aling Pilar, hindi rin para kay Luna. Para ito sa kanya, kay Lyra, ang ikalawang. Lumipas ang mga araw na parang walang kulay. Hindi na lumalabas si Lyra. Si Marco lang ang bumibisita paminsan-minsan, kahit pinipigilan siya ng mga magulang niya. "Bakit ka pa bumabalik doon?" tanong ng ama ni Marco. Sabi ng mga tao, nakakita raw sila ng liwanag sa loob ng bahay tuwing hating gabi. "Wala ng kandila pero may apoy sa hangin." "Hindi ko siya kayang iwan," sagot ni Marco. "Tao lang siya." Pero sa loob-loob niya, may tanong na hindi niya kayang sagutin. Tao pa nga ba talaga siya? Isang gabi, dinalhan niya ng pagkain si Lyra. Nakaupo ito sa dilim, nakatingin sa isang piraso ng sulat na tila lumana at halos mapunit. "Lyra, ano yan?" tanong ni Marco. "Sulatan ng nanay ko," sagot niya, halos pabulong. "Natagpuan ko sa ilalim ng abo." Inabot niya iyon kay Marco. Sa loob, nakasulat ang mga salitang, "Kung dumating ang gabi ng pagbabalik, dalhin mo ang mutya sa ilalim ng tubig. Doon mo lang makikita ang totoo. Huwag kang matakot sa aninong tatawag sa iyo dahil siya ang unang nawawala." Pagkabasa ni Marco, napatingin siya sa labas ng bintana. Umuulan na naman. "Anong ibig sabihin nito?" tanong niya. "Hindi ko alam," sagot ni Lyra. "Pero sa tuwing tinitingnan ko ang mutya, parang naririnig ko ang boses ni Luna." Tahimik silang dalawa. Sa labas, humahampas ang ulan sa bubong, parang mga yabag ng taong papalapit. "Marco," sabi ni Lyra matapos ang ilang sandali, "kapag dumating ang oras na hindi mo na ako makilala, huwag kang lalapit. Iyon na ang simula ng huling lunas." "Anong lunas?" tanong ni Marco, ngunit hindi na siya sinagot. Kinagabihan, sumunod si Marco ng palihim. Nakita niya si Lyra, may hawak na lampara, papunta sa ilog. Ang ulan ay tila huminto sa paligid niya at bawat hakbang niya nag-iwan ng bahagyang liwanag sa lupa. Huminto siya sa gilid ng tubig, inalis ang mutya sa dibdib at inihulog ito sa ilog. Ngunit imbes na lumubog, ang tubig ay kumulog, parang may humihigop mula sa ilalim. "Lyra," sigaw ni Marco. Tumatakbo, papalapit. Ngunit bago siya makarating, may lumitaw mula sa tubig. Isang babae na parang gawa sa liwanag, may buhok na umaalon sa hangin at sa kanyang mukha pamilyar ng ngiti. "Luna," bulong ni Lyra, umiiyak. Ngunit hindi ngumiti ang diwata. "Hindi lahat ng patay natutulog," sabi nito, at sabay silang hinila ng tubig pababa. Sinubukan ni Marco sumisid, pero walang laman ang ilog.
Tanging ang lampara lang ang naiwan, umilaw sa gitna ng tubig habang sa hangin ay umalingaw-ngaw ang bulong ni Lira. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Wala nang nakakita kay Lira o kay Marco. Pero tuwing gabi sa ilog ng San Roque, may liwanag na biglang sumisindi sa ilalim ng tubig. Ang mga matatanda, pinagbawalang lumapit ang mga bata. Ngunit may mga nagsasabing minsan, kapag napadaan ka sa ilog sa tamang oras, maririnig mong may dalawang tinig na nag-uusap. Isang babae at isang lalaki, tila paulit-ulit, parang echo sa hangin. Hindi lahat ng anino masama at hindi lahat ng lunas kaligtasan. At kung sakaling isang gabi ay marinig mo rin iyon habang dumadaan sa tabi ng ilog, tao lang sila. Pero bakit parang nakatingin pa rin sila sa iyo? Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing nalunod si Lira sa ilog ng San Roque. Wala na siyang nakakausap na tao, walang nakakakita sa kanya, pero hindi ibig sabihin ay nawala na siya. Sa mga gabi ng ambon at malamlam na buwan, sinasabi ng mga taga-baryo na may babaeng naglalakad sa pampang, basa ang buhok, walang sapin sa paa, at may bitbit na maliit na lampara na hindi kailanman namamatay. Ang iba, sabi nila, multo lang daw iyon. Pero ang ilan, lalo na ang matatandang nakaranas ng himala ni Aling Pilar noon, alam na hindi iyon basta multo. Dahil sa bawat pagdaan ng babaeng iyon, muling nabubuhay ang mga halaman sa paligid ng ilog. Ngunit kinabukasan, patay ulit. Parang may kamay na nagbibigay buhay at bumabawi rin nito. At si Lira nga iyon, buhay o marahil kalahating buhay. Isang umaga nagising siya sa gitna ng malamig na hamog. Hindi na niya maalala kung paano siya nakarating sa pampang. Ang huling naaalala niya ay ang mukha ng diwata, si Luna, na nakangiti habang siya ay hinahatak ng tubig. Pero ngayong gising na siya, tahimik ang paligid, walang tunog ng ibon, at sa tabi niya may nakalapag na singsing. Ang lumang singsing ng kanyang ina, ang may ukit na dahon ng lagundi. Nanginginig ang mga daliri niyang dinampot iyon. "Nay!" Mahinang bulong niya. Laging suot ni Aling Pilar ang singsing na iyon kahit noong bata pa siya. Sa tuwing gagamot ng may sakit, inilalapat niya ito sa noo ng pasyente bago magdasal. Sabi nito noon, "Ang mga halamang gamot, anak, ay hindi lang galing sa lupa, galing din sa paniniwala." Ngayon, suot na ni Lira ang singsing, pero hindi paniniwala ang nararamdaman niya. Takot ang lumulunod sa kanya. Bakit ibinalik sa kanya ang singsing? At bakit sa bawat galaw ng kanyang daliri, parang may humihinga sa ilalim ng balat niya? Mula noon, nagsimula na siyang makakita ng mga bagay na hindi niya dapat makita. Sa gabi, kapag naglalakad siya pauwi sa maliit na kubo malapit sa ilog, may mga aninong sumusunod sa kanya. Hindi sila halimaw, hindi rin tao. Mga hugis lang ng mga dating anyo dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. Minsan sa mga salamin ng tubig, nakikita niya ang sariling mukha, pero mas matanda, mas maputla at nakangiti. Minsan naman, habang natutulog, may humahaplos sa buhok niya. "Lira," bulong ng boses na pamilyar. Hindi niya alam kung ina ba niya iyon o si Luna. Sa bawat bulong tila pinapaalala sa kanya ang isang tungkulin na hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin. May mga gabi ring bigla na lang siyang nagigising sa gitna ng sigaw, hindi kanya, kundi parang sigaw ng bata. Kapag tumingin siya sa labas, may mga yapak sa lupa na papunta sa ilog, pero laging naglalaho bago pa man niya marating. "Bakit ako?" tanong niya minsan sa sarili, habang nakatingin sa liwanag ng lampara. "Bakit ako ang naiwan?" Walang sumagot, pero sa ilalim ng kanyang palad, kung saan nakapatong ang singsing, may mainit na tibok, parang puso ng isang nilalang na gising at naghihintay. Sa baryo, tuluyang lumaganap ang takot. Isa-isang nawawala ang mga hayop. May mga taong nagsasabing may babaeng nakikita sa gitna ng ulan, nakayuko,
parang nagdadasal sa lupa. Si Lira yon, bulalas ng ilan. Buhay siya pero hindi na siya tao. Hanggang isang gabi bumalik si Marco. O marahil, ang natitirang anyo niya. Nakita ni Lira ang anino nito sa tabing ilog. Nakatayo, basa ang suot, ngunit ang mga mata, walang kulay. Marco? Mahinang tawag niya. Ikaw ba yan? Ngunit tumingin lang ito sa kanya. Walang salita, walang ngiti. Sa halip naglakad ito papunta sa tubig at sa bawat hakbang nito naglalaho ang mga alon. Parang tinatanggap siya ng ilog. Marco! Tumakbo siya pero bago pa siya makalapit, huminto ito. Tinitigan siya nito matagal hanggang sa napansin niyang may tumulong luha sa mga mata nito. Ngunit ang luha ay hindi tubig, dugo. Hindi mo dapat ako sinundan, bulong ni Marco. Hindi na ako kabilang sa mundo mo. At ako? Sagot niya, nanginginig. Kanino pa ako kabilang? Hindi ito sumagot. Tumalikod lang ito at bago tuluyang lumubog, nagsabi ng huling linya. Ang ilog, Lira. Gusto nitong kunin ang lahat ng may kasalanan. Pagkatapos noon, nawala na siya. Ilang araw matapos iyon, muling bumalik ang diwata sa kanyang panaginip. Hindi na ito mukhang mapayapa. Ang balat nito ay puno ng bitak, parang kahoy na natuyo. Ang oras ng pagtubos ay malapit na, sabi nito. Ang dugo ng albularyo ay kailangang magpatuloy o tuluyang maglaho. Hindi ko ito gusto, sigaw ni Lira. Ayokong maging katulad ni nanay. Ngumiti ang diwata, isang ngiting malamig. Hindi mo kailangang gustuhin, anak. Nasa dugo mo ito. Sa panaginip na iyon, nakita niya si Aling Pilar, nakaluhod sa gilid ng kagubatan, umiiyak habang hawak ang parehong singsing na suot niya ngayon. Patawarin mo ako, Lira, bulong nito. Hindi ko sinasadyang ipamana sa iyo ang sumpa. Akala ko noon, lunas ang kasunduan. Pero ang bawat lunas ay may kapalit pagising niya. Nadama niyang may tumutulong likido mula sa ilong niya, dugo. Mula noon, araw-araw ay pakiramdam ni Lira ay nasa pagitan ng dalawang mundo. Sa umaga, sinusubukan niyang mamuhay na parang dati. Nag-iikip ng tubig, nagluluto, nagdarasal. Pero sa gabi, nararamdaman niyang may humihigop sa kanya, parang may gustong pumasok sa loob ng katawan niya. Minsan, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, may batang dumaan. Hindi niya kilala, marahil taga-ibang sityo. Tinitigan siya ng bata, tapos ngumiti. Ate, ikaw ba yung gumagamot ng may sakit? Tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Hindi ako marunong, sabi niya. Ngunit ang bata ay ngumiti pa rin. Sabi nila, kaya mong buhayin ang mga halaman. Kaya mo ring ibalik ang mga patay na papitlag si Lira. Sino nagsabi niyan? Yung babae sa tubig. At biglang naglaho ang bata. Gabi, malakas ang ulan. Nakahiga si Lira pero hindi siya makatulog. Sa labas ng bintana may aninong dumaan. Parang tao pero hindi. Mabagal, parang hinahatak ng hangin. Sa sandaling iyon, parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Nang lumingon siya, walang tao. Pero sa ilalim ng balat niya, dumadaloy ang liwanag. Binuksan niya ang palad. Ang singsing ni Aling Pilar ay kumikislap. At mula roon, lumalabas ang mga alon ng liwanag na bumabalot sa kanyang kamay. Sa labas ng bahay, may mga kaluskos. Mga yabag na parang hayop, pero may boses na bumubulong. Lira, Lira, paulit-ulit parang panawagan ng mga kaluluwang hindi makatahimik. Lumapit siya sa bintana. Sa dilim ng ulan, may nakatayo sa gitna ng bakuran, isang babae, nakaputing damit, nakayuko. Dahan-dahan nitong tinaas ang mukha at sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, napansin ni Lira ang pamilyar na ngiti. Luna, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pighati. Ang kasunduan ay hindi patapos, sabi ng diwata. May bagong sakit sa baryo, may bagong mamatay. Kailangang magpatuloy ang dugo ng albularyo. Hindi ko yan gagawin, sagot ni Lira. Hindi ko hahayaang maging sumpa ulit ang pangalan namin. Ngunit sa hangin, may tawa,
mahina, parang dumadaan sa mga dahon ng lagundi. Hindi mo maitatanggi ang dugo, Lira. Ikaw ang huling gamot at biglang sumiklab ang lampara sa mesa. Ang apoy ay kulay asul at sa liwanag nito nakita niya ang mga anyo ng mga dating may sakit ng kanyang ina. Nakaupo sa paligid, tahimik, nakatingin sa kanya. Wala silang mukha, ngunit ramdam niya ang pasasalamat at panlilinlang sa kanilang mga titig. Hindi ako Diyos, iyak ni Lira. Tao lang ako. Ngunit mula sa dilim, may tinig na sumagot. Hindi na. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang mga halaman sa paligid ng ilog na muling nabuhay. Malalago, sariwa, parang niyakap ng liwanag. Pero sa gitna ng mga iyon, may isang katawan na nakahandusay, babaeng nakaputi, nakangiti, at sa kamay ay may hawak na lampara na hindi pa rin namamatay. Ang ilan sinubukang lapitan, pero natakot nang makita nila ang mukha, hindi na matukoy kung buhay o patay. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang lumang singsing ni Aling Pilar, at sa ibabaw ng lupa, may nakaukit na mga salita. Ang bawat gamot ay nagmumula sa sakit, at ang bawat sakit may halagang kailangang bayaran. Mula noon, wala nang nagbanggit ng pangalan ni Lira sa baryo. Pero sa gabi ng kabilugan ng buwan, kapag ang ilog ay tahimik at ang hangin ay amoy, lagundi, may nakikita pa rin daw na babaeng nakaupo sa pampang, bitbit ang lampara at tinitigan lang ang tubig. Hindi siya gumagalaw, hindi rin nagsasalita. Tanging ang mga mata niya ang buhay, mata ng isang taong minsan ay gustong magligtas, pero ngayon hindi na alam kung kanino siya dapat tumulong. At sa pagitan ng katahimikan at liwanag ng lampara, tila naririnig pa rin ang mahinang tinig. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Ang ilog ay tahimik. Ang hangin ay amoy abo at dahon. At sa mga matang iyon, may tanong na hindi kailanman masasagot. Kung ikaw ang piniling maging lunas, hanggang kailan ka mananatiling tao? Mula nang matagpuan ang katawan ni Lira sa pampang, akala ng lahat tapos na ang sumpa. Ngunit isang linggo lang ang lumipas, nagsimula na naman ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol tuwing madaling araw. Lahat sabay, parang may tinitingnan na hindi nakikita ng tao. Ang mga manok ay ayaw nang pumasok sa kulungan at tuwing gabi may mahinang ugong na nagmumula sa ilog, parang boses ng babae, mahaba, humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung multo to o alaala, sabi ni Marco habang nakatayo sa pampang. Buhay pa siya pero mula ng gabing iyon may mga bagay na nagbago sa kanya. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, nakikita niya si Lira, basa, nakangiti, at sa likod niya may mga aninong parang nakatali sa dilim. Minsan, sa panaginip niya, naririnig niya ang parehong linya na paulit-ulit. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. At sa bawat ulit nito, mas lumalakas, parang may galit. Ang baryo ay halos hindi na lumalabas sa gabi. Ang mga ilaw ng bahay, sabay-sabay pinapatay bago mag-alas 8. May naglalakbay na kwento na may nilalang daw sa ilalim ng lupa, umaakyat tuwing kabilugan ng buwan para maghanap ng kapalit. Isang gabi habang nagbabantay si Marco sa bahay ng kanyang mga magulang, may narinig siyang kaluskos sa labas. Parang may humahaplos sa bubong. Nang sumilip siya sa bintana, wala naman siyang nakita, pero may naiwan sa lupa, isang piraso ng tuyong dahon ng lagundi, at sa ibabaw nito nakalagay ang lumang singsing ni Aling Pilar. Napaatras siya. Imposible. Inilagak na namin to sa ilog, bulong niya. Pagdampi ng singsing sa kamay niya, biglang umihip ang malamig na hangin. At sa salamin ng bintana, sandaling lumitaw ang mukha ni Lira. Hindi siya nakangiti ngayon. Nakatitig lang, tahimik, parang nangungusap ng tulong. Kinabukasan, binalikan ni Marco ang ilog. Sa dalampasigan, nakita niya ang mga patay na isda na tila sabay-sabay lumutang sa ibabaw ng tubig.
Ang hangin ay amoy abo at sa gitna ng ilog may kumikislap na asul na liwanag, ang lampara ni Lyra. Habang nakamasid siya, biglang tumigil ang hangin. Tanging tunog ng tubig lang ang naririnig niya at mula sa ilalim may gumagalaw, mga kamay, mapuputla, mahahaba, tila humahawak sa mga bato. Bumalik siya sa baryo ng gabi na, nanginginig. Hindi pa tapos ang sumpa, sabi niya kay Mang Tomas, ang pinakamatandang albularyo na natitira sa San Roque. Bumabalik siya, pero hindi na siya si Lyra, tahimik lang si Mang Tomas. Binuksan niya ang lumang baul sa tabi ng altar, kinuha ang maliit na bote ng langis at isang basag na mutya. Ang dugo ng albularyo ay parang ugat ng puno, aniya. Kahit putulin mo, may tutubo ulit, pero ang bago, mas mabagsik. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Marco. Tumuloy ka sa ilog kapag pabaliktad ang buwan. Hanapin mo ang liwanag ng lampara. Pero maghanda ka, anak. Kapag tinawag ka ng pangalan mo, huwag kang sumagot. Pagdating ng gabing iyon, lumabas si Marco, dala ang bote ng langis at ang singsing. Ang ilog ay tila buhay, gumagalaw kahit walang hangin, parang humihinga. At sa gitna ng dilim, nandoon nga ang lampara, kumikislap ng bughaw. Sa paligid, nagsimulang kumilos ang mga hayop, ang mga uwak, sabay-sabay lumipad. Ang mga palaka, nag-ingay na parang may paparating. At mula sa tubig may sumingaw na boses. Marco, napakapit siya sa dibdib. Ang boses ay kay Lyra, malinaw, malambing, ngunit malamig. Marco, tulungan mo ako. Tumulo ang luha niya. Nasaan ka? Sigaw niya. Mula sa gitna ng ilog, lumitaw ang anyo ni Lyra, basa, maputla, at sa dibdib nakasabit ang lampara. Bakit ka bumalik? Tanong niya. Dahil hindi pa tapos, sagot ni Lyra. Ang sumpa ay hindi ako pinakawalan. Kailangan kong tapusin kung ano ang sinimulan ni nanay. Pero paano? May nilalang nagising na sa ilalim ng tubig. Ang diwata ay hindi na mapayapa. Kailangan ng kapalit. Tumingin siya kay Marco, mahigpit, puno ng lungkot. At ikaw lang ang natira. Mula noon, hindi na siya matahimik. Sa bawat gabi, bumabalik ang parehong panaginip. Si Lyra sa gitna ng tubig, nakaluhod, hawak ang lampara. Sa paligid niya, mga mukha ng tao, lahat nakatingin sa kanya, lahat umiiyak. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang boses ng diwata. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Pagising niya, basa ang unan niya, pero hindi niya alam kung pawis o luha. Habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang nagbabago ang baryo. Ang mga halaman, kahit patay, biglang tumutubo. Pero sa bawat paglago, may nawawalang tao. Una ay isang bata, sumunod ay isang matanda, at isang gabi, mismong si Mang Tomas. Sa bahay ni Mang Tomas, natagpuan ni Marco ang mga pahina ng lumang talaan. Nakasulat doon ang kasaysayan ng kasunduan. Ang albularyo ay hindi basta manggagamot, siya ang daluyan ng kapangyarihan ng lupa, tubig at hangin. Ngunit ang kapangyarihang ito ay may kapalit, isang buhay bawat 7 taon. At sa ibaba ng tala, may pangalan, Pilar del Rosario, Luna del Rosario, Lyra del Rosario. At sa ilalim nila, Marco Reyes. Halos mabitawan ni Marco ang papel. Ako? Bulong niya. Bakit ako? Kinagabihan, bumalik siya sa ilog. Ang lampara ay nandoon pa rin, nakalutang. Sa paligid, parang buhay ang mga anino, sumasabay sa bawat hakbang niya. Lyra, tawag niya. Kung nandyan ka, kailangan kong malaman. Bakit ako? At biglang sumindi ang lampara. Sa gitna ng liwanag, lumitaw si Lyra, nakatingin sa kanya. Hindi na siya tulad ng dati. Ang buhok ay mahaba, itim na parang tubig. At sa mga mata niya, may kumikislap na liwanag ng buwan. Dahil ikaw ang huling kasunduan, sabi niya. Ang dugo ng albularyo ay kailangang isara ng sakripisyo at ikaw ang pinili ng ilog. Tiningnan siya ni Marco, luhaan. Pero, tao lang ako. Alam ko, sagot ni Lyra, humakbang papalapit. Tao lang din ako noon.
Sandaling natahimik ang paligid. Ang mga dahon ay huminto sa paggalaw at ang ilog ay parang salamin. Walang alon, walang ingay. Sa pagitan nila tila humahalo ang hangin at tubig, parang dalawang mundo na magtatagpo. Kung hindi ko gagawin ito, sabi ni Lyra, lalawak ang sumpa. Lahat ng may dugong galing sa lupa mamamatay. Kasama ka? Tanong ni Marco. Ngumiti siya, mapait. Ako ang una. Ngunit bago pa man siya makalapit, may umalingaw-ngaw na tinig mula sa hangin. Malalim, matinis, at puno ng galit. Walang pagtubos ng walang bayad. Ang tubig ay biglang kumulog. Ang mga alon ay umakyat at sa gitna ng liwanag, lumitaw ang diwata. Hindi na kagaya ng una. Ang balat nito ay nagbibitak. Ang mga mata ay itim. At sa bawat paghinga nito, naglalabas ng usok. Sinira ninyo ang kasunduan, sigaw nito. Ang dugo ay hindi maaaring tumakas sa utang. Hinila nito si Lyra sa tubig at sa sandaling iyon, hinawakan siya ni Marco. Hindi kita iiwan, sigaw niya. Ngunit sa sandaling nagtagpo ang kamay nila, sumiklab ang singsing. Mula roon lumabas ang bughaw na liwanag at sa gitna ng liwanag, may mga imahe, mga alaala ni Aling Pilar, ni Luna at ni Lyra. Lahat nagdurusa, lahat nagsisigaw sa iisang tinig. Ang gamot ay nagiging lason kapag ayaw ng gumaling. Mabilis ang lahat, ang tubig ay umangat, tinangay sila ng hangin, at sa isang kisap mata, bumalik sila sa pampang. Basang-basa, nanginginig. Ang diwata ay naglaho, pero sa ere, naiwan ang amoy ng nasusunog na dahon. Lyra, bulong ni Marco habang nakahawak sa kanya. Ngunit hindi siya tumugon. Nakatitig lang siya sa lampara, tahimik, walang luha. Tapos na ba? Tanong ni Marco. Umiling siya. Hindi pa. Hanggat hindi nawawala ang liwanag ng lampara, hindi pa ako malaya. Tinitigan niya ang singsing na ngayon ay may bitak at sa loob nito may maliit na liwanag na kumikislap. Parang puso, mahinang tumitibok. Anong gagawin mo? Tanong ni Marco. Babalik ako sa pinagmulan, sagot ni Lyra. Sa ilalim ng ilog, baka hindi ka na makabalik. Ngumiti siya, mahina. Minsan, hindi mo kailangang bumalik para matapos ang kwento. Tahimik silang dalawa. Walang hangin, walang alon, tanging lamig ng gabi at amoy ng lagundi sa paligid. At sa mga matang iyon, mga matang minsang puno ng takot, ngayon ay puno ng kalungkutan. May nakita si Marco. Pag-amin, pagtanggap, at isang tanong na parang kirot sa dibdib. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Ang lampara ay muling kumislap, asul na liwanag na umabot hanggang ulap. Sa paligid nagsimulang sumigaw ang mga ibon at mula sa ilog, may mga kamay na unti-unting umahon. Hindi halimaw, kundi mga kaluluwang gustong makalaya. At bago magdilim ang lahat, huling narinig ni Marco ang boses ni Lyra, mahina, halos parang hangin. Hindi lahat ng liwanag para makita mo ang daan. Minsan, para ipakita kung gaano ka nakalayo sa pinanggalingan. Pagmulat niya, wala na si Lyra. Tanging ang lampara na lang ang naiwan, nakasindi pa rin, hindi nauupos. At sa loob ng lampara, kung titingnan mo ng mabuti, may dalawang mukha. Isang babae at isang lalaki, magkatabi, nakatingin sa tubig. Tahimik. Ngunit sa kanilang mga mata, tila may tanong pa ring nakabitin. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pagmamahal kung kapalit nito ay ang sarili mong kaluluwa? Sa mga sumunod na araw, parang wala na si Marco sa sarili. Iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya basta anak ng karpintero, kundi anak ng sumpa. May mga bulong sa bawat daan, mga matang nagtatago pero laging nakamasid. Kapag dumadaan siya sa palengke, humihinto ang mga tao sa pagsasalita. Kapag sumisilip siya sa bintana, laging may mga aninong dumadaan sa labas. Ang lampara, ang tanging naiwan mula kay Lyra, ay nakasabit pa rin sa dingding ng bahay. Pero nag-iba na ito. Dati bughaw ang ilaw. Ngayon, may halong pula, parang apoy na may dugo. Kapag pinapatay niya ito, muling sisindi mag-isa, mahinang kumikislap.
na parang humihinga. Minsan, habang tinititigan niya ito, may naririnig siyang boses. Hindi kay Lyra kundi ibang tinig, mas matanda, mas mabigat. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Tumindig ang balahibo niya, ang linya na iyon, paulit-ulit. Pero ngayong beses, parang may kasunod. At hindi lahat ng sumpa galing sa dilim. Lumabas siya ng bahay, bitbit ang lampara. Gabi noon at ang hangin ay tila may dalang abo. Dumiretso siya kay Mang Nilo, matandang mangingisda na matagal ng kaibigan ng pamilya nila. Noon, isa siya sa mga kakaunting hindi lumayo sa kanila kahit kumalat ang takot. Pagdating niya, sinalubong siya ng tahimik na tingin ni Mang Nilo. "Akala ko hindi ka na babalik dito," sabi ng matanda. "Nararamdaman ko na ang paggalaw ng ilog, parang may gustong lumabas. Inaakala kong tapos na ang lahat," sagot ni Marco. "Pero parang mas lumalala." "Hindi ka nagkakamali," sagot ni Mang Nilo. "May kulang sa alam mo. Ang sumpa ng baryo hindi lang kasunduan. Isa itong pagtatago na kunot ang noo ni Marco." "Pagtatago?" tumango ang matanda. Ang tunay na albularyo noon, hindi si Aling Pilar. Sandaling natahimik si Marco, parang tumigil ang mundo. "Anong ibig mong sabihin?" Dahan-dahang tumingin si Mang Nilo sa kanya. "Si Luna, ang nanay mo, siya ang pinili ng diwata. Siya ang dapat na tagapagdala ng lampara. Pero tumakas siya, ipinasa niya ang sumpa sa iba ng lamig." Ang katawan ni Marco. "Hindi totoo yan. Si nanay, wala siyang alam sa ganitong bagay." "Alam niya," sagot ng matanda. "Kaya siya umalis ng baryo noon. Kaya hindi mo siya nakita sa libing ni Aling Pilar. Akala mo may sakit siya, pero totoo, tinatakasan niya ang kapalit na paupo." Si Marco, nanginginig ang mga kamay. "Bakit ngayon mo lang sinabi?" Hindi sumagot agad si Mang Nilo. Tumayo ito, lumapit sa isang kahon at kinuha ang isang sulat, lumang papel na may mantsa ng luha. Ito ang iniwan niya bago siya nawala. Kinuha ito ni Marco, dahan-dahan niyang binasa. "Anak, kapag nahanap mo ang lampara, huwag mo itong sindihan. Hindi ito liwanag, kundi pinto. At sa likod ng pinto, ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako kung ako rin ang dahilan ng sumpa mo." Ang mga letra ay nanginginig, parang isinulat sa gitna ng takot. Sa ibabang bahagi ng papel, may marka ng mutya, parehong hugis na nakita niya sa bote ni Mang Tomas noon. "Hindi mo ba alam?" tanong ni Marco. "Halos paus na." "Alam mo na noon pa. Alam kong may lihim," sagot ni Mang Nilo. "Pero hindi ko alam na ikaw ang magiging susunod." Tumingin siya sa lampara. Lalong nagiging pula ang ilaw. Tumitibok kasabay ng pintig ng puso niya. Parang buhay, bulong niya. Kinagabihan, bumalik siya sa ilog. Ang tubig ay tila mas madilim kaysa dati. At sa ilalim nito, parang may mga matang nakatingin. Dala niya ang lampara at ang sulat. "Kung totoo nga, kung ikaw ang dahilan," bulong niya habang nakatingin sa tubig. "Bakit ako ang kailangang magbayad?" Walang sumagot. Pero sa gitna ng katahimikan, biglang kumislot ang tubig. Lumitaw ang anino ng babae. Hindi si Lyra, si Luna, ang kanyang ina. "Anak," mahinang boses na parang hangin. "Hindi ko sinadyang ipasa sa iyo." "Bakit mo ginawa?" "Dahil mahal kita." Tumulo ang luha ni Marco. "Mahal? Pinabayaan mo akong lumaki sa sumpa. Pinagkaitan mo ako ng katotohanan." Tahimik lang ang imahe. Pagkatapos unti-unti itong lumapit. "Kung alam mo lang ang nakita ko sa ilalim ng ilog, hindi mo rin gugustuhing mabuhay." Nang lumapit pa ito, nakita niya ang mga marka sa balat ni Luna, parang mga ugat ng itim na tinta. Gumagapang mula dibdib, papunta sa leeg. Sa gitna ng kanyang mga mata, may bahid ng liwanag na bughaw pula, kagaya ng lampara. "Ang ilog ay hindi basta tubig," sabi ni Luna. "Ito ang daanan ng kaluluwa ng mga albularyo. At ngayon, nagising na sila? Anong ibig mong sabihin?" Tumatakbo ang oras, Marco. Pero sa sumpang ito, umiikot lang.
Bawat 7 taon may isa sa atin na nauulit na alala ni Marco ang panaginip. Ang parehong linya, paulit-ulit, palalim ng palalim. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Ngayon alam na niya ang kasunod. Dahil minsan, ang sugat ay hindi dapat gumaling. Biglang nagdilim ang paligid. Ang imahe ni Luna ay nagsimulang magbago. Ang mga mata niya ay naging itim at mula sa bibig niya lumabas ang usok. "Hindi ako makaalis," sabi nito. "Ikaw na ang susunod." Sa takot, itinapon ni Marco ang lampara sa ilog. Ngunit sa halip na lumubog, lalo itong nagningning. Ang tubig ay umapoy at mula roon may kamay na umangat. Kamay ni Lyra, nakahawak sa lampara. "Hindi mo siya maililigtas," bulong ni Luna. "Hindi ko na kailangan," sagot ni Marco. "Kailangan ko lang matapos to." Tumakbo siya pabalik sa baryo, basang-basa, nanginginig. Pagdating niya, nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. May mga bahay na nagliliyab at ang hangin ay amoy na susunog na dahon at dugo. "Si Mang Nilo," sigaw ng isang babae. Bigla siyang nagwala, parang may sumapi. Tumakbo si Marco papunta sa bahay ni Mang Nilo. Sa loob, madilim, pero sa gitna ng dilim, may pulang liwanag galing sa lampara na muling lumitaw sa mesa. At si Mang Nilo nakatayo sa tabi, nakangiti, pero hindi iyon ang ngiting kilala niya. "Ngayon mo lang naintindihan ano?" sabi ni Mang Nilo. "Hindi mo ako kailangang hanapin, Marco. Ako ang albularyong tinakasan ni Luna Nanigas, si Marco." "Anong?" "Ang sumpa. Ako ang pinagmulan, pero kailangan ng tagapagmana. At ikaw iyon," lumapit si Mang Nilo, at sa bawat hakbang niya parang nagdidilim ang paligid. "Ang dugo ng albularyo ay kailangang magpatuloy. Ang kasalanan ay kailangang may tagasunod. Hindi ako katulad mo," sagot ni Marco. Ngumiti ang matanda. "Hindi mo kailangan maging katulad ko. Kailangan mo lang tanggapin kung sino ka." Biglang sumiklab ang lampara. Ang kulay nito ay naging itim na pula, parang apoy na sumisipsip ng liwanag. Sa loob nito, lumitaw ang mukha ni Lyra at ni Luna. Magkasabay, umiiyak, humihingi ng tulong. "Marco, huwag!" sigaw nila. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinawakan siya ni Mang Nilo sa ulo. Mainit, masakit. Ang albularyo ay hindi pinipili. "Ginagawa," sabi ng matanda. "At ngayong gabi, ikaw ang bagong daluyan." Pumulupot ang dilim sa paligid ni Marco, parang alon ng usok. Naramdaman niyang kumakapit ito sa balat niya, pumapasok sa dibdib, sa isip. Naririnig niya ang mga tinig ng mga lumang albularyo, daan-daang boses na humihingi ng kapalit. "Hindi," bulong niya. "Hindi ako papayag." Sa isang iglap, binunot niya ang kutsilyong may marka ng mutya iniwang gamit ni Mang Tomas. Sinaksak niya ang lampara. Sumabog ito sa liwanag. Hindi pula, hindi bughaw, kundi puting nakasisilaw. Nang mawala ang liwanag, wala na si Mang Nilo. Wala na rin ang lampara. Tanging abo ang naiwan sa sahig. Huminga ng malalim si Marco. Akala niya tapos na. Pero sa salamin ng bintana may nakita siyang refleksyon. Si Lyra, nakatingin, tahimik, at sa kamay niya, ang lampara. Buhay pa. "Bakit?" tanong niya, halos pabulong. "Akala ko tapos na." Ngumiti si Lyra, malungkot. "Hindi mo pa naiintindihan, Marco. Ang sumpa ay hindi sinusunog. Ipinapasa." Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga tao sa labas, nagsisigawan. May bumagsak na ilaw, may batang umiiyak. Lumabas siya at sa gitna ng kalsada nakita niya ang mga halaman sa paligid. Lahat may pulang ugat na parang dumadaloy na dugo. Ang mga puno ng lagundi, lahat nakayuko, parang nakikinig. At sa gitna ng hangin, narinig niya ulit ang linya. Pamilyar, ngunit ngayon ay parang dasal ng pagkawasak. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Dahil minsan, ang sugat ay hindi dapat kumaling. Tumingin si Marco sa langit. Ang buwan ay baliktad. Ang ilog ay kumikilos kahit walang hangin.
At sa kamay niya, bagaman wala na ang lampara, may naiwan. Abo na may bahid ng liwanag, kumikislap sa balat niya. Sa loob ng kanyang dibdib may pintig. Mabagal, mabigat, parang isa pang puso. At sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang boses ni Lyra sa isip niya. Malamig, mapanlinlang, ngunit may bahid ng awa. Hindi mo ako niligtas, Marco. Ako ang nagligtas sa'yo. Pero kapalit nito, ikaw na ngayon ang ilaw. Huminto siya sa daan, huminga ng malalim. At sa sandaling iyon, napansin niyang ang anino niya ay kumikilos ng hiwalay sa kanya. Nakangiti ito, at mula sa ilalim ng lupa, umaling-awngaw ang sigaw ng baryo. Sabay-sabay, tila isang huling dasal ng mga kaluluwang ginising ng sumpa. Ang gamot ay nagiging lason. At bago tuluyang lamunin ng dilim ang paligid, tumingin si Marco sa kamera ng sariling refleksyon sa bintana. Mga matang pagod, puno ng takot at pagsuko. Kung ikaw ang natitirang ilaw, bulong niya, paano kung ikaw din ang dahilan ng dilim? Tahimik, walang sagot, tanging eko lang ng sariling boses paulit-ulit, palalim ng palalim. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Tahimik ang baryo. Ang lampara ay durog, pero may liwanag pa rin. Liwanag na hindi na nanggagaling sa apoy, kundi sa mga mata ni Marco. Parang sinisindihan siya mula sa loob. Bawat hinga niya may kaluskos sa paligid. Bawat galaw may aninong sumusunod, pero hindi sa likod niya, kundi sa tabi niya mismo. Lyra, mahina niyang tawag, pero ang sagot ay ihip ng hangin. Tila boses na tinangay ng lupa. Ang lampara kahit basag ay nagiiwan ng abo sa palad niya. Kapag hinaplos niya parang mainit na balat ng tao. Luminga siya. Wala ni isang ilaw sa mga bahay. Ang baryo ng San Roque na dati ipuno ng ingay tuwing gabi ay parang sementeryo na ngayon. Ang mga pinto nakasara, mga bintana binubuksan lang ng hangin. Pero sa bawat pagsilip niya, parang may mata sa dilim. Hindi gumagalaw pero nakatingin. Marco, napatigil siya. Boses yun ng isang bata, ngunit wala siyang nakikita. Sino ka? Tanong niya. Mula sa isang gilid ng bakod, lumitaw ang anino. Maliit, baluktot, pero malinaw na hugis tao. Siya, sabi ng boses, ay nasa loob mo na. Bago pa siya makasagot, sumakit ang ulo niya. Parang may kumakalikot sa loob. Bumagsak siya, hawak ang ulo, at sa pagitan ng panginginig ng hangin, ay narinig niya ang sariling tinig. Pero hindi siya ang nagsasalita. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Ang mismong linyang narinig niya noon mula kay Mang Nilo. Pagmulat niya, gabi pa rin. Pero parang may nabago. Ang kulay ng langit ay hindi itim, kundi madilim na pula. Ang mga puno nakabaluktot na parang sinusunod ang isang di nakikitang utos. Ang hangin mabigat, amoy abo at halaman na nabubulok. Sa gitna ng katahimikan, nakita niya si Thomas, ang kanyang matalik na kaibigan, nakaupo sa gilid ng kalsada, nanginginig. Marco, sigaw ni Thomas, akala ko patay ka na. Lumapit siya, nangingiting parang nakakita ng milagro. Pero nang ilawan ni Marco ang mukha ni Thomas, gamit ang natitirang apoy sa lampara, napaatras siya. Sa mata ni Thomas may liwanag na rin, parehong kulay ng kanya. Bakit may ganito ka? Tanong ni Marco nanginginig. Ngumiti si Thomas ngunit hindi abot sa mata. Kasi pareho tayong ginamot. Ni Luna tumigil ang mundo sa paligid. Anong sabi mo? Ang ina mo hindi lang albularyo, isa siyang tagapangalaga ng mga kaluluwa. Ako ang unang tinurukan niya ng halamang gamot bago ka pa man ipinanganak. Dapat ako ang tagapagmana pero naputol ang salita ni Thomas nang pumutok ang isang tunog mula sa ilalim ng lupa. Parang may humihinga sa ilalim ng baryo. Ngayon, nagising na siya. Siya, ang nilalang na pinagmulan ng lahat ng sumpa. Ang aninong may mukha. Biglang lumamig ang paligid. Ang mga ilaw ng bahay ay sabay-sabay na nagbukas kahit walang kuryente.
Sa bawat pintanang may liwanag, may nakasilip na mukha, mga mukha ng matagal ng patay. Si Mang Nilo, si Lira, ang matandang nagbabantay ng sementeryo, pati ang batang namatay sa baha noong 1 taon. Pero kakaiba, lahat sila ay nakangiti. Parehong ngiti, parehong titig. Tao lang siya, bulong ni Marco. Pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Dahil isa ka na rin sa kanila, sagot ni Tomas. At bago pa siya makasigaw, tinulak siya nito papunta sa lupa, sa mismong ilalim ng balon. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Tomas at ang mga mata nitong naglalagablab habang sinasabing, "Hindi mo kayang itanggi ang dugo mo, Marco." Pagbagsak niya sa ilalim, hindi tubig ang bumungad, kundi mga ugat. Mahahabang ugat ng halaman na parang buhay. Dumikit ang mga iyon sa balat niya, pumapasok sa laman, dumadaloy sa dugo. Sa bawat pintig ng puso, nararamdaman niyang may kasamang iba, parang may kasabay na pintig ng lupa. Sa isang iglap, bumalik ang mga alaala. Ang ina niyang si Luna, ang mga dasal sa gabi, ang mga halamang pinipiga habang umiiyak. Kung gagamutin mo ang sakit, kailangang may kapalit. Narinig niya uli ang boses ni Luna, malambing pero malungkot. Ngayon niya lang naintindihan. Ang bawat halamang gamot na ginamit ni Luna noon ay hindi basta halaman, kundi bahagi ng kaluluwa ng mga taong ginamot niya. Kaya bawat lunas ay may utang. At ngayon, siya ang sisingil. Bumalik si Marco sa ibabaw, basang-basa, nanginginig. Ang baryo ay parang nagbago. Ang mga bahay nakabaliktad, ang mga ilog umaagos paakyat. Si Tomas ay wala na, pero ang mga anino ng tao ay gumagalaw pa rin sa paligid. Naglalakad kahit walang katawan. Ang mga mukha ay dumidikit sa anino niya, isa-isa hanggang hindi na malinaw kung alin ang kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang lampara, buo na naman, nakatayo sa gitna ng daan. Ngunit ngayong gabi ang ilaw nito ay hindi apoy. Isa itong mata, isang matang kumikindat, parang humihinga. At mula sa loob ng liwanag, lumabas ang boses ni Lira. "Hindi mo ako nailigtas, Marco. Pero pwede mo pa silang iligtas kung handa kang mawala." Lumuhod si Marco, umiiyak. "Lira, anong ibig mong sabihin?" "Ang sumpa, ikaw na ang bagong sisidlan. Pero may paraan. Hanapin mo ang ugat ng unang halamang itinanim ni Luna. Putulin mo ito bago ka tuluyang kainin, bago pa siya makasagot na wala ang tinig." Ang lampara pumutok, nagkalat ang abo, at sa gitna ng usok ay lumitaw ang anino, hindi na mukha ni Lira, kundi isang nilalang na may balat na parang dahon, mata na parang salamin, at ngiting hindi mo maipaliwanag kung tuwa o pighati. Tumayo ito sa harap niya. "Matagal kitang hinintay," sabi ng nilalang. "Ako ang ugat, ako ang gamot, ako rin ang lason." Si Marco ay umatras, nanginginig. "Hindi ako naniniwala sa iyo." Ngumiti ang nilalang, "Pero naniniwala ka sa sakit at doon ako nakatira." Nanginginig si Marco, hawak ang kanyang dibdib. Sa bawat tibok ng puso, naramdaman niyang may pumapasok sa kanya. Boses, mukha, alaala ng lahat ng taong ginamot ng ina niya. Lahat sila humihingi ng kabayaran. Ang balat niya unti-unting nagiging kulay abo. Ang mga ugat sa kamay niya kumikislap na parang kumikintab na halaman. Lumapit ang nilalang. "Walang gamot sa sakit ng kaluluwa, Marco. Ang tanging lunas ay paglimot." "Hindi ko kayang kalimutan sila," sagot niya, umiiyak. "Kung ganon, yakapin mo ang sumpa." Sa isang iglap sumiklab ang liwanag mula sa kanyang dibdib, at sa gitna ng sigaw ng mga kaluluwa, bumalik ang tinig ni Luna. "Kung gagamutin mo ang sakit, siguraduhin mong kaya mong dalhin ang sugat." At biglang natahimik ang lahat. Nang imulat ni Marco ang mata niya, mag-isa na siya. Ang baryo ay mukhang normal. Umaga na. Wala si Tomas. Wala ang mga anino, pero nang sumilip siya sa salamin ng bahay, hindi ang mukha niya ang bumalik sa kanya, kundi ang mukha ni Tomas. Tahimik siyang napaatras, hawak ang labi.
Sa gilid ng salamin, may nakasulat gamit ang abo. Ang gamot ay nasa loob mo. At sa likod ng salamin, gumalaw ang anino. Kumindat. Parang buhay. Parang naghihintay ng sagot. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Akala ni Marco ay tapos na ang lahat. Ngunit sa baryong San Roque, walang natatapos. Paulit-ulit lang na paggising sa parehong bangungot. Pagmulat niya, umaga raw. Ngunit ang liwanag sa labas ay maputla, parang dilaw na usok. Ang mga ibon hindi kumakanta. Ang mga puno nakatigil, walang hangin. Lumabas siya sa bahay at napansin agad. Ang bawat tao nakangiti. Parehong ngiti, walang sigla. Parang kinopya lang ng isang kamay at idinikit sa bawat mukha. "Tomas?" Tawag niya, pero walang sumagot. Lumapit siya sa tindahan ni Aling Pina, pero ang matanda ay nakatayo lang, nakatingin sa isang punto sa kawalan. Ang mga mata nito tuyo, parang basag na salamin. "Magandang umaga," sabi ng babae. Ngunit ang araw ay hindi umaakyat. Parehong liwanag, parehong oras. Ang orasan sa pader nakatigil sa 6:00 ng umaga. Naramdaman niyang may mali. Nilingon niya ang daan papunta sa ilog. Doon niya unang narinig muli ang boses ni Lira. "Hindi ka pa tapos, Marco." Napatigil siya. "Lira?" Ang hangin ay malamig, ngunit sa loob ng malamig na hangin, may halong samyo ng bulaklak. Mga halamang niluto noon ng ina niya. Ang baryo ay nakakulong sa oras. Gabi ang totoo, pero pinilit ng sumpa na magkunwaring umaga. Hindi na sila tao, mga kaluluwang nakalimot. Bawat salitang iyon ay parang bato sa dibdib ni Marco. "Nandito pa rin ako?" tanong niya. "Hindi lang ikaw," sagot ni Lira. "Pati ang lahat ng ginamot ni Luna. Bawat lunas may kaluluwang naiwan dito. Kaya walang umaga, Marco. Lahat ay natutulog, pero walang gumigising." Lumapit siya sa ilog. Ang tubig ay hindi umaagos, nakatigil, parang salamin. Sumilip siya at sa halip na mukha niya, ang nakita ay ang baryo, pero nakabaliktad. Mga bahay na nasa ilalim, mga kaluluwa na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Biglang kumalabog ang lupa. Mula sa likod narinig niya ang pag-iyak ng isang bata. Paglingon niya, nakita niya si Ina, isang batang babae na may hawak na piraso ng dahon, umiiyak sa tabi ng sira-sirang puno. "Ate," sabi ng bata, "nawawala si nanay." Hindi siya bumabalik. Lumapit si Marco kahit alam niyang hindi siya ate. "Anong pangalan mo?" "Ina." Sabi ni nanay, "Kapag hindi ko raw ininom yung tsaa ng halaman, magagalit yung ilog." Ngumiti si Marco ng mahina. "At ininom mo ba?" Tumango ang bata. "Pero nang ininom ko, hindi na ako nagising." At sa isang iglap, nawala ang bata. Nagmistulang usok na lang, iniwan ang dahon sa kamay ni Marco. Nang hawakan niya iyon, nagsimula itong gumalaw, para bang humihinga. Sa gitna ng dahon, may nakasulat na mga salitang hindi niya maintindihan. Pero alam niya ang pakiramdam ng bawat titik. Sakit, pagkakasala, at paghihiganti. Ang dahon ay nagsindi mag-isa. Nasunog, ngunit sa abo nito ay lumitaw ang isang mutya. Maliit, kulay berde, parang bato ngunit tumitibok. Boses ni Lira, "Iyan ang puso ng unang halamang gamot. Ang unang kasunduan ni Luna. Iyan ang dahilan kung bakit walang umaga." "Anong gagawin ko rito?" tanong niya. "Dalhin mo sa ugat ng ilog, pero mag-ingat ka. Bawat hakbang ay alaala, at bawat alaala may halimaw naglakad siya. Ang bawat kanto ng baryo ay parang eksena ng nakaraan." Sa may kubo ng albularyo, nakita niya ang sarili niya bilang bata. Nakaupo, umiiyak, habang pinapahid ni Luna ng dahon ang sugat niya sa tuhod. "Masakit ba?" tanong ng batang siya. "Mas masakit ang manggamot kaysa magkasakit," sagot ni Luna. "Bakit?" "Dahil ang bawat gamot may kapalit." At nang sabihin iyon ng ina, sumingit sa isip niya ang echo mula sa mga nakaraang gabi. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Nanginginig si Marco. Parang paulit-ulit lang ang lahat. Nang ipinikit niya ang mata,
Bumalik siya sa gitna ng baryo. Nakapaligid sa kanya ang mga tao, lahat nakangiti, nakatigil, at sabay-sabay nilang binigkas. "Magaling ka na ba, Marco?" Doon niya napansin. Lahat sila may hawak na tig-isang dahon sa dibdib, parehong hugis ng sa kanya. At nang tignan niya ang kanyang kamay, hawak niya rin ang mutya, ngunit ngayong gabi kulay dugo na ito. Mula sa malayo may dumating na boses, malalim, pamilyar. "Marco!" Napalingon siya, ang tatay niya. Ngunit hindi siya lumalakad, lumulutang. "Matagal kitang hinanap," sabi nito. "Akala ko patay ka na." "Bakit ngayon ka lang nagpakita?" Galit na tanong ni Marco. "Dahil ako ang dahilan ng sumpa," sagot ng ama. "Ako ang nagturo kay Luna kung paano buhayin ang mga halaman sa dugo ng tao." Tumigil ang hangin. Ang mga kaluluwa sa paligid lumuhod. "Hindi mo dapat ginawa yon," bulong ni Marco. "Ginawa ko yun para sa'yo," sagot ng ama. "Nagkasakit ka noon. Ang tanging lunas ay halaman ng ilog, pero hindi ito tutubo ng walang dugo. Kaya ibinigay ko ang akin." Tumingin si Marco sa kanya, puno ng luha at poot. "Akala ko binuhay mo ako, pero ang totoo, binigyan mo ako ng sumpa." Ngumiti ang ama, may kalungkutan. "Pareho lang yan, anak. Ang buhay, sumpa rin kung hindi mo alam ang dahilan." Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang lupa. Ang mga bahay unti-unting nilamon ng ugat ng mga halaman. Ang mga kaluluwa nagsimulang magsisigawan. Ang langit pumutok ng berdeng kidlat. Ang mutya sa kamay ni Marco ay kumikintab, tumitibok kasabay ng puso niya. "Punitin mo na, Marco," sigaw ni Lira sa hangin. "Putulin mo ang mutya bago kainin ng lahat." Ngunit naririnig din niya ang boses ng ama. "Kapag pinutol mo iyan, mamamatay sila, lahat ng ginamot, pati ang kaluluwa ng ina mo." Nanginginig si Marco. "Paano ko pipiliin?" Tahimik. Hanggang sa lumapit ang nilalang mula sa anino, ang parehong halimaw na nakita niya noon, ang ugat na may mukha. "Wala kang kailangang piliin," sabi nito. "Ang oras na mismo ang pipili para sa'yo." At biglang nagdilim ang lahat. Nang magising siya, nasa gitna siya ng ilog, pero wala ng tubig. Lahat ng nasa paligid ay abo at ugat. Sa itaas, ang langit ay kulay pilak, at sa paligid ay mga kaluluwa na umiikot, nagdadasal, umiiyak. "Lira," tawag niya, "nasaan ka?" Walang sagot. Ngunit sa dulo ng ilog, may nakita siyang ilaw. Lumapit siya at sa gitna ng mga ugat, nakatayo si Lira, pero hindi na siya tao. Ang balat niya ay parang kristal, ang mata niya puti. "Hindi mo na ako makikilala," sabi ni Lira. "Ako na ang bantay ng ilog. Ako na ang kapalit mo." "Hindi!" sigaw ni Marco, tumakbo papalapit. "Pabayaan mo na, Marco. Ganito ang dapat. Isa sa atin ang kailangang maging ugat para magising ang baryo." "Bakit ikaw?" Ngumiti siya ng malungkot. "Dahil ako ang unang niligtas mo." At sa huling sandali, binigyan niya si Marco ng isang halik sa noo. Mahalumigmig, malamig, parang halik ng ulan. "Buhay ka pa. Kaya tandaan mo ito. Kapag bumalik ang umaga, huwag mo nang hanapin ang liwanag. Biglang lumiwanag ang paligid." Sumabog ang mutya sa kamay ni Marco, naging abo, at ang buong baryo ay nagningning. Isang maputing liwanag na nagmula sa ilalim ng lupa. Pagmulat niya, umaga na nga. Totoong umaga. May araw, may hangin. Pero walang tao, walang bahay, walang baryo. Siya lang. At sa ilalim ng kanyang paa, tumubo ang isang halaman, pamilyar. Ang halamang gamot ng kanilang angkan. Ngunit sa gitna ng dahon may nakaukit na pangalan, Lira. Tinitigan niya ito. Tahimik, walang luha, walang ngiti. Hangin lang, liwanag, at isang aninong nakatayo sa malayo. Nakatingin sa kanya, hindi gumagalaw. At sa ilalim ng hangin, boses ni Lira, hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Tahimik, hanggang sa unti-unting bumalik ang pulang liwanag sa langit. Kung ang tanging paraan ng paglaya ay paglimot, handa ka bang kalimutan ang lahat?
Tahimik na muli ang San Roque. Wala ng bahay, wala ng ingay, wala ng tao. Si Marco na lang at ang halaman sa gitna ng abo. Tinitigan niya ito. Pamilyar ang amoy, dahon ng bayabas, luya at dugo. Sa gitna ng mga ugat, may maliit na ilaw na kumikislap. Lumapit siya at doon niya nakita isang piraso ng lampara. Hindi niya alam kung paano pero buhay pa rin ito. Ang dating mata na nakatingin sa kanya ngayon ay parang umiiyak. Sa paligid ng lampara may mga aninong nakaluhod, tila humihingi ng tulong. Mga kaluluwang walang mukha, puro anino, puro hinga. Nang maramdaman nila si Marco, sabay-sabay silang lumingon. Marco, sabay-sabay na tinig, mabagal, parang galing sa ilalim ng tubig. Lumapit siya, nanginginig. Sino kayo? Mga ginamot. Mga nakalimot. Isang boses ang tumindig sa gitna, babae. Malambing pero puno ng pighati. Marco, tulungan mo kaming makaalis. Napatigil siya. Lira? Ngunit ang nilalang sa gitna ay hindi siya. Pareho ang boses pero ang mukha parang pinagtagni-tagning balat ng iba't ibang tao. Walang tunay na anyo. Hindi na ako si Lira, sabi nito. Ako na ang tinig ng mga kaluluwa. Lumapit siya sa lampara, pinulot ito at sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa ilalim ng lupa, sumabog ang mga ugat at nagbukas ang daan, isang butas na may liwanag sa dulo, parang ilog na hindi tubig kundi liwanag na umaagos pababa. Narinig niya muli ang boses ni Lira sa hangin. Bumaba ka, Marco. Doon mo malalaman kung bakit hindi natatapos ang sumpa. Huminga siya ng malalim. Hawak ang lampara at sinundan ng ilog ng liwanag. Habang bumababa siya, naririnig niya ang mga bulong, mga pangalan, mga dasal, mga sigaw. Bawat hakbang ay nagiging mabigat, parang may humihila sa kanya pabalik. Ngunit sa gitna ng dilim, may kakaibang ginhawa, parang uwi sa bahay na matagal nang iniwan. Pagdating niya sa ibaba, nakita niya ang isang malawak na lawa ng liwanag. Sa gitna nito may mga kaluluwang naglalakad, paulit-ulit, paikot-ikot, tila walang pupuntahan. Sa gitna ng lawa, nakatayo ang isang malaking puno, puti, kumikislap, ngunit ang mga ugat nito ay pula, dumadaloy na parang dugo. At sa ilalim nito may isang taong nakaupo, isang babae. Nakatalikod, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit na pamilyar. Inay, bulong ni Marco. Dahan-dahan itong lumingon. Si Luna, maputla, payapa, pero ang mga mata ay itim, walang puti. Ngumiti siya. Anak, nandito ka na. Nang marinig ni Marco iyon, bumagsak ang lampara sa lupa. Bakit ka nandito, Inay? Dito ako dapat. Ang mga ginamot ko, hindi ko kailanman naipasa ng buo sa iyo. Ang sumpa, hindi ko natapos. Kaya't binabalik sa atin ang lahat ng kaluluwang pinilit kong iligtas. Pwede pa bang itama? Tanong ni Marco. Ngumiti si Luna, may lungkot. Ang bawat lunas may kabayaran. At ang bawat kabayaran, kailangang tanggapin. Kinuha niya ang kamay ni Marco, inilagay sa dibdib nito. Sa loob mo, naroon ang huling bahagi ng lampara. Iyan ang apoy na nagmula sa ating lahi. Pero anak, napatigil siya, tumingin sa mata ni Marco. Hindi lang yan apoy. Iyan din ang kaluluwa mo, nanginginig si Marco. Anong ibig mong sabihin? Kung sisindihan mo ulit ang lampara, mawawala ka. Pero kung hindi mo ito bubuhayin, mananatili silang lahat dito, nakakulong. Tahimik. Walang ibang tunog kundi pintig ng puso niya at pag-iyak ng mga kaluluwa sa paligid. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba, Marco? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa lampara. Sa salamin nito, nakita niya ang mukha ni Thomas, nakangiti. Nakita rin niya ang batang si Ina, kumakaway. At sa likod nila, si Lira, umiiyak, kumahawak sa dibdib. Patawad, bulong ni Marco. Pero ito lang ang alam kong paraan. Kinuha niya ang lampara, inilapit sa puno, at sa bawat hakbang, nararamdaman niyang nagiging mas mahina ang katawan niya. Ang balat niya nagiging kulay abo, ang mga mata niya kumikislap. Anak, sigaw ni Luna,
"Itigil mo! Hindi ko na kayang manood lang, inay." Panahon na ipinatong niya ang lampara sa ugat ng puno. Agad itong nagliyab ng malakas at sumigaw ang mga kaluluwa, hindi sa sakit kundi sa ginhawa. Isa-isa silang naglaho, parang usok na humalo sa liwanag. Ang lawa ng ilaw ay unti-unting naging malinaw na tubig. At sa gitna ng pagsiklab ng apoy, nakita ni Marco ang mukha ni Lyra, nakangiti, payapa. Ngunit bago siya tuluyang kainin ng liwanag, narinig niya ang boses ng ina niya, mahina, parang hangin. "Anak, tandaan mo, ang lampara ay hindi kailanman nasisira. Ito'y naglilipat lang ng kaluluwa at biglang bumalik ang dilim." Pagmulat ni Marco, nasa tabi siya ng ilog. Umaga, totoong umaga. May mga bahay na, may mga taong gumagalaw, parang walang nangyari. Ngunit kakaiba, wala siyang nakakaalala sa kanya. "Magandang umaga po," sabi ng tindera sa kanya, parang ngayon lang siya nakita. Ngumiti lang siya, naglakad, at napansin ng isang batang babae na naglalaro sa kalsada, hawak ang maliit na lampara. "Ang ganda po nito," sabi ng bata. Sabi nila, ito raw ang lampara ng mga kaluluwa. Napatigil si Marco. Nilapitan niya ang bata, nanginginig ang boses. "Kanino mo nakuha yan?" "Hindi ko po alam," sagot ng bata. "Nakita ko lang kahapon, nakalutang sa ilog." At sa loob ng lampara, nakita niya ang maliit na liwanag, kulay pilak. Tinitigan niya ito at sa sandaling iyon, nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin. Ngunit hindi siya iyon, si Lyra. Ngumiti ang liwanag at narinig niya ang tinig nito. Hindi lahat ng pagkawala ay katapusan, Marco. Minsan, ang paglimot ay paraan. Para makalaya, lumayo siya, tumingin sa langit. Ang araw ay sumisikat na, pero sa gilid ng kanyang mata, may mga aninong naglalakad pa rin sa kalsada. Mga taong hindi niya kilala, ngunit pamilyar ang mga mukha. Tahimik siyang ngumiti, ngunit sa likod ng kanyang ulo, may naramdaman siyang init, isang maliit na liwanag na tumibok. Hinawakan niya ito at nang tignan niya ang kanyang palad, may maliit na marka, hugis lampara. At sa malayong dulo ng baryo, narinig niya ang pamilyar na tinig ng ina. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan. Pero minsan, ang sumpa, siya ring nagliligtas. Napangiti si Marco, ngunit sa kanyang anino, may gumalaw nang hindi niya sinundan. Isang baluktot na imahe, may mga mata, may apoy, at nang humakbang siya paalis, sumabay ang anino. Sa hangin may bulong na mahina pero malinaw, ang lampara ay buhay na muli. At muling bumigat ang hangin, muling kumislap ang ilaw sa lampara ng bata. At sa kalangitan, kahit may araw, may isang tuldok ng dilim na unti-unting lumalaki. Kung ang lampara ay kaluluwa ng bayan, kaya mo bang patayin ang liwanag para lang matulog muli? Mula ng umaga na iyon, hindi na muling naging pareho si Marco. Tahimik siyang naglalakad sa baryo, parang anino lang ng dati niyang sarili. Wala nang nakakakilala sa kanya, pero alam niyang siya pa rin yun. Kahit anong tanggi niya, ramdam niya sa ilalim ng balat niya ang pagkilos ng apoy. Minsan, sa gabi, naririnig niya ang sariling pintig ng dugo, parang may kumakanta sa loob ng katawan niya. Isang himig na pamilyar, mabagal, parang dasal. Hindi lahat ng gamot para sa kagalingan, nanginginig siya tuwing naririnig iyon. Parang ang bawat ugat niya ay gustong bumuka, lumabas, at maging halaman. Sa salamin, napapansin niyang kumikintab ang mga mata niya sa dilim. Minsan, nagiging kulay abo ang balat niya kapag malapit sa tubig. Minsan naman, nararamdaman niyang may humahaplos sa kanyang likod, malamig, mabigat, parang kamay ng ina. Sinubukan niyang mamuhay na parang normal. Nagtrabaho siya bilang tagatabas ng damo, tumulong sa palengke, at nakikitulog sa lumang bahay na walang may-ari. Pero bawat gabi, bumabalik ang panaginip, ang puno sa ilalim ng ilog, ang mga ugat na pulang-pula, at si Lyra nakatayo sa gitna ng tubig, hawak ang lampara. Ngumiti siya roon sabay sabi, "Hindi ka pa tapos."
Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya makalapit, lumulubog siya sa tubig. At bago siya malunod, naririnig niya ang boses ng ina niya. Ang sumpa ay hindi nawawala, anak. Lumilipat lang pagkagising niya, pawis na pawis si Marco. Tiningnan niya ang kanyang kamay at doon niya nakita ang ugat na parang gumagalaw, parang buhay. Dumadaloy ang apoy sa ilalim ng balat. Hindi. Bulong niya, nanginginig. Hindi ako isa sa kanila. Ngunit habang sinasabi niya yon, naramdaman niyang may gumagalaw sa kanyang likod. Hinawakan niya ito. Matigas, malamig. At sa salamin nakita niya. May tumutubong mga ugat na parang galamay, dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang balikat pababa sa braso. Dugo at ugat naghalo. Mabagal, parang sinusulat ng tadhana ang panibagong balat sa kanya. Lumabas siya sa bahay, huminga ng malalim. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa gilid ng kalsada, may matandang babae, nakayuko, nagtitinda ng mga halamang gamot. Magandang gabi po, sabi ni Marco pilit ng ngiti. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Tumingin ito sa kanya, diretsyo, malamig, parang may alam. Hindi mo na kailangang magtago, Marco. Napatigil siya. Anong? Ngumiti ang matanda, ipinasok ang kamay sa bayong at inilabas ang lumang mutya, kulay itim, hugis puso. Ito ang ugat ng lahat ng sumpa, sabi nito. Ito rin ang lunas kung marunong kang pumili. Bakit mo alam ang pangalan ko? Tanong niya, nanginginig. Ngumiti lang ang matanda. Dahil ako ang unang ginamot ng ina mo. Nang marinig niya yon, nanlambot ang tuhod ni Marco. Ikaw ang tumango ang matanda. Ako ang hindi niya nailigtas. Dahan-dahan niyang inilagay ang mutya sa palad ni Marco. Sa bawat albularyo, may isa siyang hindi natubos. Ako iyon. Kaya't ngayon, anak, ikaw ang susunod na magbabayad. Agad siyang umatras pero bago pa siya makatakbo, biglang nagliwanag ang paligid. Ang mutya ay kumislap at sa bawat pintig ng puso ni Marco, naramdaman niya ang apoy na nagiging ugat, gumagapang sa kanyang dibdib, papunta sa leeg hanggang sa ulo. Tumakbo siya, hindi na niya alam kung saan. Ang paligid nagiging puno, ang lupa nagiging ugat, ang hangin nagiging boses. Mga tinig, paulit-ulit, hindi lahat ng gamot. Para sa kagalingan, ang dugo mo, anak, yan ang ugat ng bayan. Ang sumpa ay buhay sa dugo. Hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa gitna ng kagubatan. Madilim, tahimik, pero sa gitna ng lahat, may liwanag. Si Lira, nakatayo siya roon, nakahawak sa lampara. Ngumiti siya, malungkot. Matagal na kitang hinihintay, Marco. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Sigaw niya, halos mangiyak. Hindi ako ang may gawa, sagot ni Lira. Ikaw, itinuro niya ang dibdib ni Marco. Nasa iyo ang ugat ng lahat. Ikaw ang pinili ng lampara. Hindi ko hiningi ito. Walang humihingi ng sumpa, Marco. Pero may dahilan kung bakit ipinapasa ito. At ngayon, panahon mo nang malaman, lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Marco at pinatong sa lampara. Sa sandaling iyon, bumalik lahat ng alaala. Ang ina niyang umiiyak sa tabi ng kama. Ang ama niyang umalis isang gabi, hindi na bumalik. Ang mga sigaw sa baryo, ang mga ginamot na biglang namatay pagkagaling, at ang halakhak ng matandang albularyo, si Mang Nilo, lahat naghalo. Hanggang sa nakita niya ang ugat ng puno sa ilalim ng ilog, kumikilos, humihinga. At mula sa gitna nito lumabas ang tinig ng lalaki. Ang dugo mo, siya ring dugo ng mga nauna. Hindi ka tao, Marco. Isa kang tagapamagitan. Sumigaw siya, humulagpos, pero huli na. Ang apoy sa loob ng kanyang katawan ay sumabog, naghalo sa hangin. Sa paligid, nagsimulang gumalaw ang lupa. Tumubo ang mga halaman na may mata, may ngipin, may hinga. Si Lira ay umatras, umiiyak. Marco, tigilan mo. Hindi ko kaya. Ang mga ugat ay lumabas sa balat niya, kumapit sa lupa, at sa bawat pag-iyak niya, may kaluluwang lumalabas mula sa lupa.
Mga dating ginamot, mga dating namatay, lahat bumabalik bilang anino. Anak, ang boses ng ina niya. Paglingon niya, naroon si Luna, nakaluhod sa harap niya umiiyak. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat pinamana sa iyo ito. Hindi ko alam kung kaya ko, inay, sabi ni Marco, luha ang tinig. Ngumiti si Luna, inilagay ang kamay sa pisngi niya. Hindi mo kailangang lumaban. Kailangan mo lang pumili. Pumili ng ano? Ngumiti siya, mahina. Pumili kung sino ang ililigtas, ang sarili mo o ang bayan. At sa sandaling iyon, tumigil ang lahat. Tahimik, ang apoy, ang hangin, ang ugat, lahat nakabitin sa gitna ng oras. Ang lampara sa kamay ni Lyra ay nagliwanag at sa loob nito, nakita ni Marco ang mukha ng mga taong namatay. Lahat naghihintay. Isa lang ang malinaw sa gitna ng liwanag. Ang batang Marco, nakangiti, hawak ang maliit na halamang gamot. Gusto ko lang makatulong, sabi ng batang boses. At doon niya naintindihan. Ang sumpa ay hindi parusa. Ito ay panawagan. Isang pagkakataong piliin muli ang kabutihan kahit nasasaktan. Hinawakan niya ang lampara, tumingin kay Lyra. Kung ito lang ang paraan. Marco, huwag! Sigaw ni Lyra, umiiyak. Ngumiti siya. Ang sumpa ay dugo. Pero ang dugo, pwedeng maging binhi. At sinindihan niya ang lampara. Muling nagliwanag ang mundo. Ngunit ngayon, hindi apoy kundi liwanag na kulay berde. Parang dahon. Isa-isa, naglaho ang mga anino, ang mga ugat, ang mga halimaw. Ang lupa ay muling naging lupa. Ngunit si Marco, unti-unting natutunaw, nagiging abo, nagiging liwanag. At sa gitna ng hangin, narinig niya muli ang tinig ng ina niya. Ang sumpa ay lumilipas sa dugo, pero ang alaala nananatili. Pagmulat ni Lyra, mag-isa na siya. Sa kanyang kamay, naroon ang maliit na halaman. Lumalago, may liwanag sa ugat. Hawak din niya ang lampara, ngunit wala ng apoy. Tanging isang bulong na lang ang natira. Kung ang dugo mo ay ugat ng bayan, anong klasing bunga ang pipiliin mong palaguin? Tahimik muli ang baryo ng San Roque. Matagal nang walang ingay, walang sigaw, walang himig ng mga tandang tuwing umaga. Pero sa hangin, may kakaibang amoy, amoy ng dahon, ng lupa at ng nasunog na kandila. Sa gitna ng baryo, may tumubong halaman, maliit, may dahong berde na kumikislap sa liwanag ng buwan. At sa ilalim nito, nakabaon ang isang bagay na hugis lampara. Walang apoy, pero umiinit sa tuwing may dadaan. Walang nakakaalala kung sino si Marco. Para bang binura siya ng hangin? Ngunit tuwing gabi, kapag malakas ang ulan, sinasabing may lalaking nakikita sa tabing ilog. Nakaupo, tahimik, hawak ang maliit na halaman. Tinitigan lang niya ito habang sa paligid ang mga isda ay parang nagliliwanag. At sa tubig, may refleksyon, hindi ng mukha niya, kundi ng isang batang lalaki, nakangiti. Parang sinasabi, tapos na. Pero hindi pa tapos. Isang gabi sa gitna ng ulan, dumating si Lyra sa baryo. May dala siyang lampara, ang parehong lampara na minsan ay sinindihan ni Marco. Ngayon, ito'y kulay abo, parang bato, pero sa ilalim ng basag na salamin, may liwanag na pilit kumikilos. Hindi pa siya tuluyang nawala, bulong niya. Narito pa rin siya. Pumasok siya sa lumang bahay ng mga Luna, ang dating tahanan ng mga albularyo. Tahimik, puro alikabok, puro lumang larawan. Sa dingding, may lumang litrato, si Luna, si Thomas, at isang batang lalaki. Ang larawan ay may lamat, pero kapag tinatamaan ng kidlat, kumikintab ang mata ng bata. Marco, mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, umihip ang hangin. Bumukas ang mga pinto at sa gitna ng dilim, may malamig na bulong. Lyra, napalingon siya. Walang tao pero may mga yapak sa sahig. Basa parang kagagaling lang sa ulan. Marco, tahimik. Lumapit siya sa mesa kung saan nakapatong ang mga lumang halamang gamot. May isang bote na nakabukas at sa loob may isang ugat, kumikilos.
Ngunit hindi ito ugat ng halaman. Ugat ito ng tao. Dahan-dahan niyang nilapitan at nang mahawakan niya ito, biglang nagdilim ang paligid. Napunta siya sa lugar na pamilyar, ang ilog, ang ilalim ng tubig. Ngunit ngayon, iba. Ang tubig ay hindi asul, kundi itim. Sa ilalim, may libu-libong mukha, nakapikit, humihinga. At sa gitna ng lahat, si Marco. Nakaupo siya roon, kalmado, pero ang balat niya ay parang ugat, kulay abo, may liwanag sa loob. Ngumiti siya kay Lyra. "Matagal kitang hinintay." "Bakit ka nandito?" tanong ni Lyra, nanginginig. "Hindi ako umalis. Ako na ngayon ang ugat ng baryo. Hindi mo kailangang manatili." "Pwede kang lumaya," umiling si Marco. "Kung lalaya ako, mawawala ang lahat. Ang sumpa, ang mga kaluluwa, ang alaala, lahat mawawala. Wala nang matitirang kwento. Pero Marco, hindi lahat ng gamot para sa kagalingan," bulong niya, may ngiti. "Minsan kailangan mong manatili para hindi tuluyang mamatay ang alaala." Lumapit si Lyra, umiiyak. "Gusto kong iligtas ka." Tumingin si Marco sa lampara sa kamay niya. "Iyan ang apoy ng ating lahi. Kung sisindihan mo muli, babalik ang lahat. Pero hindi na ako si Marco." "Anong ibig mong sabihin?" "Kapag sinindihan mo ito, magiging buhay muli ang mga ginamot. Pero kapalit, isang kaluluwa ang mawawala. Ikaw." Tahimik silang pareho. Ang ilog ay nagsimulang umikot, parang umiiyak. Sa malayo, narinig nila ang mga kaluskos ng mga aninong dati ginamot ni Luna. Bumabalik, naghihintay. "Kung ako ang kapalit," bulong ni Lyra, tumulo ang luha. "Handa ako." "Lyra, huwag," ngunit huli na. Inilapit ni Lyra ang lampara sa puso niya at sa isang hinga sinindihan niya ito. Sumiklab ang apoy, hindi pula, hindi berde, kundi puti. Sa loob ng liwanag, narinig ni Marco ang lahat ng tinig, mga dasal, mga sigaw, mga salitang matagal nang nakalimutan. Ang baryo ay muling nabuhay. Ang mga bahay ay bumalik. Ang mga tao ay bumangon. Ngunit sa gitna ng lahat, wala na si Lyra. Tanging lampara na lang ang naiwan, nakapatong sa lupa, tahimik. Lumapit si Marco, hinawakan ito. Mainit, buhay. Ngunit sa loob ng salamin, hindi apoy ang nakita niya, kundi mukha ni Lyra, payapa, nakangiti. "Natapos na," sabi ng tinig niya. Ngunit habang tinitigan ni Marco ang lampara, napansin niyang may sumisibol sa paligid nito. Mga ugat, dahan-dahang gumagapang sa lupa. Mula sa mga ugat, tumutubo ang mga halamang gamot, bayabas, sambong, lagundi, lahat kumikislap. At sa hangin may mga bulong na parang dasal. Ang mga kaluluwang nawala, bumalik sa anyo ng mga dahon. Ngunit sa gitna ng lahat ng kagandahan, may isa pang kakaiba. Sa ilalim ng ugat, may liwanag. Mapula, bahagya lang, pero buhay. "Hindi," bulong ni Marco. Lumapit siya, hinukay ang lupa. At doon nakita niya, isang piraso ng lampara, hiwalay sa una. Iba ang kulay nito, itim na parang abo. At sa loob, may maliit na mata na nakadilat. Tumigil ang mundo. Naramdaman niya ang hangin, malamig. Ang mga halamang gamot na kanina'y kumikislap, biglang nalanta. At sa paligid, narinig niya ang mga hayop na nagtatakbuhan, ang mga ibon na biglang lumipad palayo. Tumingin siya sa ilog at sa refleksyon, hindi na niya nakita ang sarili niya. Ang nakita niya ay isang lalaking may balat na parang ugat, may mata na kulay apoy. Ngumiti iyon. Hindi lahat ng sumpa ay tinatapos, Marco. Ang iba, binubuhay muli, lumuhod siya, tinakpan ng mukha, umiiyak. Bakit hindi matapos-tapos? Mula sa hangin, narinig niya ang boses ng ina. Dahil ang sumpa, anak, ay alaala. At hanggat may nag-aalala, mananatili ito. Tahimik. Ang ulan ay tumigil. Ang lampara ay muling nagliwanag. Hindi na maputi, hindi rin pula, kundi kulay ginto. Ang ilaw nito ay umakyat sa langit, nagmistulang bituin. At sa bawat bahay sa baryo, muling sumindi ang mga kandila. Ang mga tao ay nagising na parang walang nangyari.
Ngunit sa bawat tahanan may iisang halamang gamot na biglang tumubo. Pare-pareho, may amoy ng luya at dugo. At sa gitna ng bawat dahon, may munting ilaw na kumikislap. Sa tabi ng ilog, nakaupo pa rin si Marco. Tahimik, pagod, tinitigan niya ang langit at sa pagitan ng mga ulap, may liwanag na gumagalaw. Lira, bulong niya. Ngunit sa likod ng kanyang tenga, may malamig na boses na bumulong. Hindi pa tapos. Nang lingunin niya, wala ng tao, ngunit ang kanyang anino. Nakatayo sa harap niya. Ngumiti iyon, at sa bibig nito lumabas ang parehong linya na minsan niyang sinabi sa dilim, ang sumpa ay dugo, ang dugo ay ugat, at ang ugat, buhay. Dahan-dahan lumapit ang anino sa kanya. Nakangiti pa rin, ngunit ang mga mata liwanag ng lampara. At bago tuluyang magdilim ang paligid, narinig ng mga isda sa ilog ang huling salita ni Marco, mahina, parang dasal. Kung ang sumpa ay alaala, sino ang makakalimot sa akin? At sa sumunod na umaga, ang mga bata sa baryo ay nagulat. Sa gitna ng ilog, may bagong halaman na tumubo. Matangkad, berde, at sa ilalim ng mga ugat nito, may maliit na lampara na patuloy pa ring umiilaw. Walang nakakalam kung bakit o kanino iyon. Ngunit sinasabi ng mga matatanda, kapag tinitigan mo ng matagal ang lampara, makikita mo raw ang mukha ng isang lalaking nakangiti, may mga matang puno ng lungkot. At minsan kapag malakas ang ulan, may bulong kang maririnig sa hangin. Mahina, malamig, parang tanong na hindi kailanman sinagot. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba?